Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas haharapin ng Latvia at Georgia sa loob lamang ng isang araw. Coach Tim Cone mapapalaban sa pinakamahuhusay na coach sa international. At FIBA, bakit nga ba binabantayan itong magiging performance nitong ating pambatong si Kai Sotto kontra sa Latvia at Georgia? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na schedule ng FIBA para sa magaganap na Olympic Qualifying Tournament ay pangungunahan nga ng Brazil at Montenegro itong unang game sa July 2, Tuesday mga kabasketball. Tapos July 3 naman maglalaban na itong kabrakit ng Gilas na Georgia at Latvia. Tapos Thursday mga kabasketball, makakalaban ng Gilas ang Latvia ng madaling araw. At the same day, makakalaban naman ng Gilas ang Georgia sa gabi. So ibig sabihin, dito sa ginawang schedule ng FIBA, magkasunod or magkasabay sa iisang araw yung laban ng Gilas. Kasi tinitingnan ko yung iba, talagang may pagitan at least ng isang araw eh. Pero sa ating national team, ang hirap niyan. Ngayon, kung positibo ba o negatibo yung magiging epekto niyan para sa ating national team, malalaman natin yan. Kasi sa unang tingin parang, oy, baka pagod sila, 'di ba? Pero sa kabilang banda, baka yun naman ang makapagbigay sa kanila na kumbaga kondisyon sila pagdating na doon sa Georgia. Ngayon naman dito sa inilabas na Group A preview ng FIBA, patungkol nga dito sa tatlong grupo or sa tatlong bansa ng Pilipinas, Georgia at Latvia, ay sinasabi nila na ang pinaka-underdog daw dito sa tatlo ay ang Pilipinas. Na totoo naman, pagka tiningnan mo yan sa papel, grabe, yung Georgia napakaraming mga NBA player yan. Eto namang Latvia, pang-anim sila sa world ranking. So wala na tayong pag-uusapan doon kung anong klaseng level yung mga players na meron sila. At sinasabi nga rito na tayo raw yung may pinakamaliit na tsansang makapasok sa semifinals or makasungkit lang man lang ng isang panalo. Pero may positibo rin ayon sa FIBA kasi yung attitude na kumbaga may tsansa tayong manalo gaya sinasabi ng mga coaches natin, mga assistant coaches ng Gilas, napakaganda nun at posible rin daw talaga natin ma-upset yung isa sa mga bansa na yan. Pero sinasabi nila rito, what if Kai Sotto brings back to the contention itong Gilas Pilipinas? Alam natin mga kabasketball na kapag maganda yung ipinakitang performance dito ni Kai, may posibilidad, gaya ng sinasabi ko, meron tayong nakuhang update dyan mula sa ating source na may NBA team na papipirmahin siya ng kontrata kapag maganda yung naipakita niya rito sa FIBA OQT. Ganyan yung mangyayari. Ewan ko kung alam ng FIBA yun, no? At eto pa, sinasabi ni Jonathan Giboni nung nakaraan pa na magbabalikan na etong mga 7-footers, yung mga big man. Sabi niya pa nga, Twin Tower eh. Dito nga sa NBA. At nakita natin na drop yung dalawang 7-footer ng NPL. Si Alex Sarr, saka si Ariel Hockforty, sila Zach Edey. Sabi nung iba, baka malabo raw madrop, di ba? Number 9 nga nakuha eh. Si Klingan, di ba? Si Kel, hindi ko maano kung ilan eh, pero maraming mga 7-footers yung nakuha sa NBA ngayon mga kabasketball. Patungkol naman dito sa magiging mabigat na hamon dito nga sa head coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone, kasi makakalaban niya etong tinanghal na best coach of the FIBA World Cup, nung nakaraang FIBA World Cup, na si Luka Benchi na nagko-coach dito nga sa Latvia. Napakarami niyang mga achievement mga kabasketball. At doon naman sa side ng Georgia, makakalaban niya si Alexander Disičić mga kabasketball, yung tinanghal na Israeli League Coach of the Year, nag-champion din itong 2023. Tatlo mga kabasketball yung mga ditong 2023 lang yung mga achievement niya nagawa niya, at napakarami niyang mga kumbaga experience. Naging assistant coach din siya ng Minnesota Timberwolves. Kaya kaabang-abang etong magiging laban, kasi hindi naman din nila pwedeng ismulin etong si Coach Tim Cone. Dito lang sa Pilipinas, sa PBA, sa Alaska, sa Pure Foods, saka ngayon sa Barangay Ginebra, meron naman siyang 2 Grand Slam. Alam ko 25 na yung kanyang champion,
Tapos naging ano siya, no, coach of the year, although 3 lang yung nakalagay dito, alam ko hindi updated to, na nakakuha siya ng ginto sa nakaraang Asian Games noong 2019, Southeast Asian Games, ginto rin sila. Doon sa Williams Jones Cup, 'di ba, 1998, ginto rin yung nakuha nila. At maganda yung ipinapakita ng ating national team habang hawak niya. Kaya kaabang-abang mga kabasketball, huwag tayong bibitaw diyan nga sa magiging laban ng ating Gilas Pilipinas. Hanggang diyan, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.